Sama-sama tayong magiging saksi! Higa nirereklamo ang isang taekwondo coach batas ng ospital ng isang babaeng varsity player dahil sa tindi ng bugbog na inabot sa isang sparring. Ang babaeng baguhan daw sa team itinapat sa isang black belter. At ayon sa ina ng biktima, sinadya umuna ng coach na mabugbog ang kanyang anak. Ating saksihan. Ito aktual na video ng sparring sa training ng taekwondo team sa Jesus Lord Colleges Foundation Incorporated sa Bukawi, Bulacan. Ang 17 taong gulang na varsity player na si Cindy, hindi niya tunay na pangalan. Ipinag-spar daw ng kanyang coach sa lalaking teammate na black belter. Ilang beses halos tumalsik at bumagsak sa mga sipa si Cindy hanggang sa... Hindi ka na mamamatay dahil sa bugbog. Binagbugbo ako na wala akong laban. Kasi pinartner po ako sa lalaki na... Kasi mabigat pa po sa akin, 70 kilo. Black belter pa. Black belter pa po, kakasimula ko lang po sa... Baguhan si Cindy sa team at yellow belt pa lamang. Matapos ang insidente, ilang araw na ospital si Cindy. Maga ang kanyang muka, may benda ang ilong at may pasa sa ilalim ng mga mata. Grabe po yung pagbugbog po sa amin. Gusto ko po magsalita ngayon. Kasi sobrang hindi na po ako, hindi ko na po kaya. Ayon sa ina ni Cindy, sinadya muna ng coach na mabugbog ang kanyang anak. Sinadya po dahil may gusto po siya sa anak ko. Meron daw pong biglang inaakap siya, inaakbayan, tapos inaaya siyang kumain sa labas, magkape silang dalawa lang. Sabi ko, hindi na normal yun. Nung February 26 po, birthday po ni nagpadala po ako ng pagkain doon para po kainin ng team. Tapos sumabay po yung boyfriend nung anak ko. Sinabi po sa akin ng kapatid ko na nagalit po si coach nung nakita yung bouquet po na dala ng boyfriend ng anak ko po. Kasunod ang sinapit ni Cindy, itinago muna siya ng kanyang pamilya habang patuloy na nagpapagaling. Mentally, physically, damage po. Lahat ng damage. May gising pa po na minsan, ngayon po bumabagsak po siya. Ngayon, hindi ko po alam, pinapa-MRI po siya. Ayon sa abogado ng biktima, naghain na ng reklamo ang pulisya laban sa nasabing coach. Nakapaloob po yung kaso na yun sa RA 7610. So yun po yung physical injuries at saka psychological abuse po doon sa bata po. Sa isang pahayag, sinabi ng JIL Colleges Foundation Incorporated na pinaimbestigahan na nila ang pangyayari at wala raw silang sasantuhin. Di raw nila kukonsintihin ang anumang pang-aabuso at pananaguti ng may sala. Sinuspindi na rin ang training ng kanilang taekwondo team, pati na ang kanilang mga coach habang gumugulong ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Hanggang Agosto pa, mararamdaman ang epekto ng El Nino sa bansa ayon sa Pag-asa. Kanina muling pumalo sa danger level ang heat index sa ilang bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila. Saksi si Mark Salazar. Siyam na lugar sa bansa ang nakapagtala ng danger level na heat index batay sa datos ng Pag-asa ngayong araw. Posible ang heat cramps, ang heat exhaustion at kung tuloy-tuloy na mabababad sa init, posible ang heat stroke. Kabilang sa nagtala ng danger level heat index ang NAIA sa Pasay. Pag ganitong mga panahon kasi bukod sa mataas ang temperatura, mataas din ang moisture content ng ating hangin, no? So, yung posibleng heat index ng 37.8 ay posibleng umabot na around 40, 41 hanggang 42 yung actual na mararamdaman natin. Sobrang init. Grabe. Oo. Mataas ang presyon ko. Maraming nauuwaw. Mainit to ang panahon ngayon eh. Ayon sa Pag-asa, sa Abril o Mayo pa ang inaasahang peak ng tag-init. Ang ating maximum na inaasahan hanggang matapos itong tag-init ay hanggang 45 degrees Celsius. So, apparent temperature ulit yun, pakiramdam. So, yun ang ating inaasahan. Nariyan din ang epekto ng El Nino na hanggang Agosto pa raw mararamdaman.
Ayon sa DOST, We have 48 provinces to be affected by drought, 24 dry spell. But by May, it will be 54 provinces to be affected by drought and 10 dry spells. But the drought-affected provinces will continue to persist based on DOST Pagasa's outlook, 25 by June, 23 by July, and 10 by August. Utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Water Resources Board, tiyaking sapat ang alokasyon ng tubig sa buong bansa. Kabilang sa mga ginagawang hakbang ang pagtatayo ng mga bagong deep well sa East Concession Area sa Metro Manila at Rizal at cloud seeding operation sa Southern Cagayan at Northern Isabela. Bukod pa riyan ang pagtatayo ng mga bagong dam. Ayon sa National Irrigation Administration, 10 medium dam o yung may storage capacity na 3 to 60 million cubic meters ang inaasahang matatapos ngayong 2024 o sa susunod na taon. 4 na high dam naman o yung may kapasidad na mahigit 60 million cubic meters ang inaasahang matatapos sa 2028. At ito rin po ang gusto ng ating Pangulo is yung mag-shift tayo from flood control to water management. Tumataas naman sa 62% ang posibilidad na magkaroon ng La Nina sa Hunyo. Historically, pre-developing La Nina is characterized by below normal rainfall. Therefore, the possibility of a slight delay of the onset of rainy season is likely, and its effect will combine with the effects of the ongoing El Nino. During the last quarter of this year, possible po na medyo marami tayong bagyo, and usually malapit po yung development ng mga bagyo. By this year, mga around 13 to 16 na bagyo po ang possible po this year. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, paghandaan ulit ang mainit na panahon bukas, lalo't ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa ilang probinsya. May mga makakaramdam din ng 41 degrees Celsius kabilang ang Naiya sa Pasay at Dagupan City sa Pangasinan. Pero kahit mainit at maalinsangan, nananatili pa rin ang tsansa ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kasama ang Mimaropa, Calabarzon, pati sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo na sa hapon o gabi. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar dahil sa thunderstorms, kaya maging alert rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, magdala ng payong dahil may tsansa rin ng ulan kahit mainit ang panahon. Dahil sa Dikya, nasawi ang 10 taong gulang na babae na lumangoy sa beach sa Palawan. Saksi si Sandra Aguinaldo. Masayahin at mabait. Ganyan inilarawan ang 10 taong gulang na si April Joy, bunso sa 4 na magkakapatid. Pero sa isang iglap, wala na ang batang nagdala ng labis na tuwa sa kanyang pamilya. Mapapasakit po para sa akin na nawalat pa ako ng pinakabunso ko. Nakapitan kasi ng jellyfish o dikya si April Joy sa White Sand Beach sa Araceli, Palawan. Kwento ng ama ng bata, nag-swimming ang kanyang anak kasama ang kaibigan. Pero nang maiwang mag-isa si April Joy, doon na siya nakapitan ng jellyfish. Nahilasan na isang tao, mas maliit pa po sa kanya yung kanan na kamay niya, pero lubog pa rin yung ulo niya sa dagat. Hindi lang daw sa braso nasa labay ang bata, kaya nahirapan din ang mga doktor na iligtas siya. Kami nantama ng anak ko sa kamay, talagang kahit binata talaga, hindi na bubuhayin talaga. Matakin po niyo ma'am, mga 5 pulgada. Yung haba dito sa pulso niya, yung haba ng itim, bubuhayin ko ba niyan? Wala na. Ayon sa Araceli Rural Health Unit, nangitim ang braso ng biktima na kinapitan ng dikya. Nagresulta ito sa anaphylaxis o severe allergic reaction. Nag-try pa rin po kami mag-drive. Nagbigay po kami ng gamot, ng CPR para ma-revive sana yung bata. Pero unfortunately, hindi na po nahapon. Ayon sa Department of Health, merong iba't ibang uri ng jellyfish o dikya sa bansa at ang ilan dito ay may venom o lason. Pero bukod sa lason, ang pagkalunod daw ang isa sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga biktima. Kung masakit yon, ang tendency mo ay pwedeng nataranta,
na may nakakapit sa'yo, tapos yun, hindi ka nakalangoy para makaahon. So, ang unang kalaban talaga sa jellyfish sting is not the sting itself, kundi yung pagkalunod. Sakaling nasa labay ng dikya, may mga first aid na pwedeng gawin. Ngayon, ang pinakamainam pa rin ay yung seawater. Okay, yun para matanggal siya. Umubra naman yung ihi, suka, alak, pinagsamang meron pang baking soda. Pwede naman yun. Kaya lang sa mga pag-aaral, pwedeng nagmimintis, pwedeng okay naman. Pero ang nakita nilang consistent ay yung tubig dagat pa rin. Paalala rin ng DOH, umahon agad kapag nasa labay ng dikya. Kung wala sapat na kaalaman sa jellyfish, mabuti nang umiwas sa lahat ng uri nito. Dapat din daw ipahinto muna ng local government ang paliligo sa dagat na may mga panganib na uri ng jellyfish. Dapat meron ding bantay sa mga naliligo sa dagat. Payo naman ng Philippine Red Cross, buhusan ng suka ang tropical jellyfish sting, alisin ang mga nakadikit na tentacles, mag-hot pack, at kung wala, pwede rin daw ang cold pack. Obserbahan ang nasa labay at i-CPR kung kinakailangan. Humingi ng atensyong medikal. Pwede ring tumawag sa PRC Hotline 143. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Helicopter ng Chinese Navy ang nangharas sa mga taga-BFAR at marine scientists na nagsagawa ng pagsusuri sa Sandy Cay 3 sa West Philippine Sea. Nasugatan pa nga ang ilang Pilipino dahil sa sobrang baba ng lipat ng helicopter. Saksi, si JP Soriano. Napadapa na ang tauhan ng BFAR at nagtakip ng muka para masalag ang matinding hangin. Nagsitalsikan na din ang mga durog na koral. Hey! 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 Ang matinding hangin dulot ng delikado at sobrang babang paglipad ng Chinese Navy helicopter na nagtagal ng 10 minuto. Nagdulot ito ng distress sa mga taga-BFAR at mga marine scientists ng University of the Philippines Diliman Institute of Biology na naroon para suriin ang Sandy Cay 3. Ilang Pilipino rin ang nagtamo ng hiwa at galos. Sa kabila nito, nakompleto ng UP Marine Researchers at BFAR ang pagkolekta ng mga sample ng mga coral sa Sandy Cay. Sa inisyal nilang obserbasyon, may indikasyong galing sa ibang lugar ang mga patay na coral na maaaring itinambak doon para sa expansion. Hindi na rin maganda ang lagay ng mga bahura sa lugar at wala ng malalaking isda na indikasyon ng sobra-sobrang pangingisda. I think that the future of these islands will have a significant effect on all the fisheries in the West Philippine Sea, up to north or even in the Visayan Sea. Our approach includes not just the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, or even the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. We also take recommendations from the academic, particularly those who are really authority when it comes to science. Ang pangaharas sa mga Pinoy sa Sandy Cay nangyari noong Sabado, March 23. Araw kung kailan din binomba ng tubig ng China Coast Guard ang Unay sa May 4 na papunta sanang Ayungin Shoal para sa RORE mission. Ilang sundalong kasama sa misyon ang nasugatan. Ang isa sa kanila, 13 tahik sa ilalim ng mata ang kailangang gawin. Matalas siguro kasi di ko siya naramdaman sir na tamana. 7 tahi naman sa ulo ang ginawa sa isa pa sa tindi ng sugat na kanyang tinamo. Tumilapon ako ma'am sa dingding. Kung wala yung dingding na yon, tumilapon siya sa dagat. Binisita at pinarangalan sila ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Would you say really it aims to harm them talaga, to cause injury? Hindi po natin alam yung objective talaga nung Chinese Coast Guard nung ginawa nila yon. But the fact is, malakas yung stream ng tubig na binuga ng kanilang water cannons.
Bagamat nawasak ang unay sa May 4 at may mga nasugatan sa ginawa ng China Coast Guard, sabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, hindi ito pwedeng gamiting basihan para sa isang bagong arbitration case laban sa China. Ang sabi ng tribunal, this is a military activity outside the jurisdiction of the tribunal. Kaya rekomendasyon niya, ilipat na ang pangangasiwa sa ayungin sa Philippine Coast Guard mula sa AFP. Ang gagawin dapat natin ngayon, convert our presence there into a civilian presence. Pag hininto tayo from bringing in materials, construction materials, that's the time we go back to the tribunal. Kapag hinarang pa rin daw ang PCG, pwede nang magsampa ng bagong kaso sa UNCLOS at humingi ng danyos ang Pilipinas sa China. May mga pinag-aaralan ng posibleng ikaso ang Solicitor General pero hindi pa maaaring idetalye. Ang tiyak, sabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, magiging consistent ang Pilipinas sa pagsunod sa international laws. We had messages of support from over 20 countries, governments, who clearly stated the importance of adhering to international law. Ang Chinese Embassy ayaw na munang magkomento sa posibleng paghahain ng kaso sa UNCLOS. Pero giit ng Vice Foreign Minister ng China, hinarang nila ang resupply ships ng Pilipinas dahil may dala umanong construction materials para sa BRP Sierra Madre na taliwas aniya sa pangako umano noon ng Pilipinas. Ilang beses nang itinanggi ng gobyerno ng Pilipinas na may ganyang kasunduan. Mula rito sa Sandy K2, West Philippine Sea at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.